Yun ata yung tinatawag na sala sa init, sala sa lamig. Madalas banatan na itong mga nasa paligid ni Digong ang ICC. Tas may pagkakataon din naman na makikiusap, magmamakaawa, mga tanga. Tanga lang, dapat kasi consistent kayo. Ayan, akala nyo, naandun pa rin kasi kayo sa narrative niyo na kinidnap, may kinalaman si PBBM, kaya ganun din ang ginagawa niyo sa nasa Malacanang. Minsan, makikiusap kayo, minsan babanatan niyo ng todo. Naku po, ano ba nangyari sa inyo? Mukhang totoo talaga na lahat na nasa paligid ng mga Duterte ay nagiging baliw, nagiging buwang. Patunay dyan sina Guanzon, sina Padilla. Ngayon po, matindi na naman ang ngak-ngak neto si Padilla sa istasyon ng mga kulto ni Kibuloy na tinatawag na SMNI. Buti hindi kayo nahihiya. Kayo naglolokohan. Kayo naggagaguhan. Ang tapang-tapang ni Mr. Padilla na humarap sa ganitong klaseng istasyon, sa ganitong klaseng programa, kasi mga kakulto niya ang naandyan. Sige nga, humarap ka nga sa ibang media, yung lehitimong media talaga, yung hindi katulad na itong huwad na media. Kayo lang dyan eh. Ano ba? Kung ikaw ay matino, hindi mo paniniwalaan ang ganitong klaseng media. So ngayon, nagmamakaawa na naman ang kampo ni Digong. Yan ay sa pamumuno ni Padilla. Ano nga pala nangyari doon sa Tay Kami Naman campaign? Wala daw atang kalahating milyon ang nagbigay ng kanilang signature. Ano po nangyari? Para saan yon? Ang dami niyong kagaguhan, ang dami niyong kalokohan, alam niyo yan sa sarili niyo. Pero ganyan pa rin kayo, patuloy. Para saan? Ano ba? Ngayon, binapatikos na naman itong si Padilla ang mga politiko na puro daw ambisyon. Sino ba yun? Di ba yung mga politiko na puro ambisyon ay ang mga katulad ni Sara Duterte? Tignan nyo nga kung nasaan ngayon ang lahat ng Duterte. Di ba sa politika? Sila, yung totoong kumakapit sa mga pwesto at posisyon nila sa gobyerno. Huwag kang magturo, huwag kang mag-insinuate sa ibang tao, Mr. Padilla, dahil nakakahiya ka. Ito, ang sinasabi ngayon ito sa Padilla, tama daw dati itong si Mr. Duterte, si Digong. Saan? Saan parte siya tumama? Na ano, kung tumama siya, kung may nagawa siyang tama, o sabihin na natin kung nag-outweigh yung mabuti niyang ginawa doon sa masama, edi sana wala siya sa kulungan ngayon. Ano na naman to? Tapos ngayon mananawagan sa ICC daw at sa oposisyon. Talaga, ang lala niyong balahurain ang oposisyon na sinasabi niyo. Ang lala niyo ring balahurain yung nasa Malacanang ngayon. Tapos makikiusap kayo. Kailan ba nakiusap sa inyo ang nasa Malacanang? Hindi, wala. Kailan ba sa inyo nakiusap ang Pangulo? Na sana kahit papano, makipag-cooperate kayo. Sa halip na kayo ay puro paninira, gumawa kayo or maging parte sana kayo ng solusyon bilang kayo yung mga nasa gobyerno. Lalo ka na Padilla, kasama si Sara Duterte. Tama daw itong si Digong doon sa kanyang babala noon na yun nga magkakaroon ng ganitong klaseng krisis. Diyan kayo tuwang-tuwa yung mayroong krisis ang ating bansa. Kasi akala nyo ang maging savior ng ating bansa ay ang mga Duterte. Gunggong